Mapagpalang araw po sa atin mga idol, mga ka-business, mga kapapi, kumusta po kayo dyan? Sa muli po, ako na naman po si Taong Gala. At this time, panibagong reaction video. Ang gagawin lang po natin mga idol ay magbibigay lang po ako ng kunting paliwanag, kasagutan, doon po sa isang komento ng isa pong followers na nagsasabi. Ito pong si Chito 9499. Ayan. Shout out sa iyo, Chito9499. Ang sabi po niya sa comment dito po sa aking latest vlog, ang sabi niya, correct, ang pagtulong ay galing sa puso at hindi pakitang tao. Ang ganda, no? Ang hindi lang kasi maganda kay ka-business ay yung mahilig siyang mangako na napanood ng madami. Tulad yung kay Jonathan. Sabi niya, hindi niya bibitawan. Pangako niya yan kay God, sabi niya. Okay. So mahalaga pong punto ito mga idol na ating pong pag-usapan at talakayin. Kasi po, ako man ay nakapanood. Talagang nakita ko po yung nasabi po yan ni Mr. Ka-Business na kanyang pangako na hindi niya bibitawan si Jonathan. Kaya lang po mga idol, balikan lang po natin yung usapin patungkol kay Jonathan. Kung titingnan po natin, mula po noon nang masagip uli ni Mr. Ka-Business at naipangako niya na hindi niya bibitawan si Jonathan, di po ba si Jonathan ay pinasok niya sa Ka-Business family? Sumasahod na si Jonathan at ang kanyang nanay ay inaalagaan. Nakita ko nga po natin noon, nakita natin mga idol, di po ba mismo si Mrs. Ka-Business nagpapaligo kay Nanay Marita. Kaparte ito sa pangako ni Mr. Ka-Business na hindi niya bibitawan si Jonathan. Kaya lang po mga idol, habang nandyan si Jonathan sa poder ni Mr. Ka-Business, ano po ang gagawin niya? Gayong tila ayaw naman ni Jonathan sa Ka-Business. Kasi kung atin pong titingnan maigi, Ma'am Chito or Sir Chito, 9499, si Jonathan po ang umayaw, si Jonathan po ang umalis sa Ka-Business. Sa hindi natin malamang kadahilanan. At mula doon ay nagpaikot-ikot si Jonathan sa mga ibang vlogger. Di po ba marami siyang inikutan? So doon natin nakita na talagang, sabi ko nga noon sa aking mga vlog ay hindi ang intensyon ni Jonathan ay tulungan ang kanyang nanay, kundi ang intensyon talaga ni Jonathan ay pagkapirahan pa ang kanyang nanay. Kasi po ang nakikita natin, si Jonathan ay masaya lang kapag binibigyan, pero hindi po, kumbaga walang kusang loob si Jonathan, walang kusang palo pagdating po sa pagtatrabaho. Ito po yung kakulangan para kay Jonathan. Pangalawa, sa nakikita natin, nung nasa Ka-Business siya, parang marami siyang mga reklamo sa buhay dahil parang naiinggit siya sa mga naaabot ng iba. Di po ba? So, yun po yung problema. Ngayon, doon sa katanungang pangako ni Mr. Ka-Business na hindi bibitawan si Jonathan. Ang tanong ko lang po sa karamihan, sa ganitong pong pagkakataon, kung ang isang tao ay ayaw pong magpatulong kahit tinutulungan mo, ayaw pong maiayos ang kanyang sarili, ang kanilang pamilya, gayong andyan po yung suporta, ano po ang gagawin? So kung ikaw po si Mr. Ka-Business, ano po ang gagawin kahit may pangako ka sa Panginoon? Di po ba? So kaya ang hirap po, kumbaga, napakahirap po mga idol, yung bang mag-alaga ka ng isang tao na ayaw naman magpaalaga sa'yo. Di po ba? Kaya ho, kung mapapansin natin ngayon, na iba na ang sitwasyon ni Jonathan, napariwara na si Jonathan, iba na ang kanyang kasalukuyang buhay sa ngayon, yan po ay nangyari dahil sa kanyang desisyon. Choice po yan ni Jonathan. At maging yung mga taong nilapitan niya noon at tumulong din sa kanya, mga kaibigan din natin ng mga vlogger, ay umayaw na rin po sa kanya. Bakit? Kasi may problema po si Jonathan talaga na talagang hindi po natin maintindihan. So ngayon, doon po sa katanungan ni Chito 9499 na
bakit nabitawan si Jonathan, siguro ibabalik ko sa kanyang katanungan kung ikaw po si Mr. Ka-Business. Ikaw po ang nasa papel ni Mr. Ka-Business at sa ganong sitwasyon. Magpapatuloy ka pa ba sa pagtulong? Di po ba? Kasi alam niyo po ba minsan kahit may pangako tayo sa Panginoon, ay sabi nga po ng Panginoon ay mahirap pong tulungan. Kung ang isang taong ayaw niyang mabago ang buhay, ay bitawan. Di po ba? Bitawan mo. Ganun po ang hindi naman po sinasabi na kung tutulungan mo sa isang tao, dapat tumutulong din siya sa kanyang sarili para sa pagbabago. So, akala ko kasi wala na itong issue, kaya po na-topic natin ngayon, mga idol. Kasi napakahalaga po. Gayong ako sa totoo lang, naaawa ako sa kasalukuyang sitwasyon ni Jonathan. Dahil sa ngayon po ay talagang masasabi natin na talagang malalim na ang kanyang karamdaman, malaki na po ang mga problemang kinakaharap niya, lalong-lalo na po sa kanilang dalawa ng kanyang nanay. Pero sabi ko nga po ay choice yan po ni Jonathan. Hindi po pinabayaan, tinulungan po actually, noong pong panahon na nag-ikot si Jonathan sa mga ibang vlogger, ay andyan pa rin po at sumuporta si Ka-Business. Pero naging matigas po ang puso ni Jonathan. So, iyan po yung isang malaking problema dyan, kapatid, Chito 9499. Yan po yung nakikita ko. Ako, ididepensa ko si Ka-Business sa usaping ito. Kasi, nakita naman natin na talagang sincere si Ka-Business na tulungan sila. Gusto niyang baguhin ang buhay ni Jonathan. Kaso, ayaw nga lang ni Jonathan. O, di ba? Ilang atim ba na bigyan si Jonathan ng, di ba, yung bahay, umalis din siya, ayaw niya. Ang daming mga pagkakataon, ang daming oportunidad, ang daming mga pagkakataon na ibinigay kay Jonathan. Ang tanong, paano kung ayaw nga ni Jonathan tanggapin ang oportunidad dahil mayroon siyang ibang agenda. Kaya nga po, nag-dive tayo into conclusion. Ako mga idol, in my personal opinion, sabi ko nga, yung time na yan ay ginagamit na lang ni Jonathan na defense mechanism ang kanyang nanay actually para kumita siya ng pera. Dahil ang gusto talaga ni Jonathan is magkaroon siya ng instant na kitaan. Wala naman pong instant eh. Nagkaroon na siya ng sahod dahil may trabaho na siya. Dapat inalagaan niya yon. Dapat minahal niya yon, di po ba? Hindi niya inalagaan bagkus nagpumilit siyang umalis. Kumbaga, ano ang gagawin mo kung ang isang ibon ay pilit mong pinapaamo sa iyong mga kamay pero nagpupumiglas? Sige, palayain na lang, bitawan na lang kasi kung pipilitin mo, mapipilay lang yan. Di po ba? Parang ganon. So, mahirap po tumulong sa isang taong ayaw naman pong magpatulong. At kung ano man po, ako naaawa ako, sa lahat po ng mga nagmamahal kay Jonathan, naaawa po ako sa sitwasyon ngayon ni Jonathan. Kaya lang, choice niya po yan. Buhay kasi niya yan eh. Di po ba? At siya po ang nagdisenyo ng kanyang buhay. Siya po ang nagkagusto na maging ganun ang kanyang buhay. Marahil kung noong panahon ay ipinagkaloob niya kay Ka-Business yung kanyang pagbabago, andyan lang siya. At maaaring hanggang sa kasalukuyan ay ididipensya siya ni Ka-Business tulad ng ginagawang pagdepensa at pagtatanggol ni Ka-Business sa lahat ng kanyang mga kagawang. Dahil si Ka-Business kapag nagmahal sa kanyang kapamilya hanggang sa dulo, ilalaban niya. Ako po si Taong Gala, mga idol. Comment down below pag paumanhin po at na-topic na naman natin muli ito. Pero gusto lang natin talagang liwanagin, sagutin ang bagay nito kasi hindi pa po natatapos pala yung issue. Si Ka-Business nga ba ay nagpabaya kay Jonathan? O si Jonathan ay nagpabaya sa kanyang sarili dahil ayaw niya kay Ka-Business? Mga idol, ako po si Taong Gala. Please do connect and follow Ka-Business Official. Ka-Business Family, Mrs. Ka-Business, Papa Dens, at ang ating pong mga kagwang at syempre lahat po ng reactors at ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Mapagpalang araw po, magandang buhay sa ating lahat.